May malakas na kaluskos sa bubong ng boss. Isang tunog na nagpapatinag ng kanyang upuan. Hindi lang iyon ang narinig ni Dante. Isang mabigat, malalim na pag-ungol ang sumunod. Tila nagmumula sa ilalim ng bus. Naramdaman ni Dante ang panlalamig ng kanyang batok, bagaman tirik ang araw. Tumingala siya sa bintana, ngunit wala siyang nakita. Ang bus ay nasa gitna ng malalim na kagubatan at tila hindi na niya kayang huminga. Si Dante, bilang isang praktikal na tao, ay hindi naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit ang tunog na iyon, ito ang unang senyales. Kasalukuyan siyang naglalakbay, halos walang pag-asa. Buwan na tiya mama, buwan na siyang walang trabaho sa Maynila. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting naglalaho. Ang gutom ay kumakalam sa kanyang tiyan. Ang kanyang bulsa ay halos walang laman. Ang tanging nagbigay sa kanya ng kaunting liwanag ay ang tawag ni Javier. Ang kanyang matalik na kaibigan simula pa noong bata pa sila. Dante, may trabaho ko. Ako para sa iyo. Masiglang sabi ni Javier sa telepono. Dito sa amin sa probinsya, karinderya ni Tio Kiko. Kailangan nila ng kaunting tulong. Maganda ang sahod. Magandang pahinga mula sa syudad. Masarap sa pandinig ang mga salita ni Javier. Isang pagkakataon para makatakas sa kanyang mga problema. Ngunit may isang salita si Javier na bumabagabag sa kanya. Baryo Dilimpuso, Dante. Iyan ang pangalan ng baryo. At may mga bali-balita tungkol sa mga aswang. Hindi pinansin ni Dante ang huling bahagi. Aswang? Sa panahon ngayon? Imposible. Mga kwento lang iyon, kaya inimpake niya ang kanyang iilang gamit at sumakay ng bus patungo sa Baryo Dilimpuso. Ang biyahe ay mahaba. Habang papalayo ang bus sa Maynila, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga matataas na gusali ay pinalitan ng luntiang bukirin at pagkatapos ay ng malalim, masukal na kagubatan. Ang Baryo Dilimpuso ay tila nakatago sa gitna ng lahat ng ito. Isang lihim na hindi gustong matuklasan. Pagdating niya sa baryo, bumaba si Dante mula sa bus. Dala ang kanyang lumang bag. Bumati sa kanya ang isang matamis, ngunit kakaibang katahimikan. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at kawayan, malayo sa isa't isa. Ang mga tao ay kakaunti at ang kanilang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay. Walang ingay, walang mga bata na naglalaro. Tanging ang huni ng mga insekto at ang malakas na pag-ihip ng hangin ang maririnig. Dilim puso, madilim na puso. Ang pangalan pa lang nagbigay na sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ngunit pinilit niyang balewalain. Nakita niya ang karinderya ni Tio Kiko, isang maliit na bahay na may nakasabit na karatula na masarap na lutong bahay. Sa labas, may isang nakangiting lalaki na kumakaway, si Javier. Dante, andito ka na. Masiglang sabi ni Javier at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Alam kong magugustuhan mo rito. Sariwang hangin, tahimik, at masarap ang lutong Pinoy ni Tio Kiko. Naramdaman ni Dante ang init ng yakap ni Javier. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro nga, masyado lang siyang nag-iisip. Sumalubong din sa kanya si Tio Kiko, isang matandang lalaki na payat, ngunit may malakas na yakap. Ang kanyang mga mata ay malalalim, ngunit ang kanyang ngiti ay totoo. Maligayang pagdating sa aming baryo, Dante, sabi ni Tio Kiko. Alam kong magiging masaya ka rito.
tulad ni Javier. Kami ang magiging pamilya mo rito. Sa loob ng karinderya, may amoy ng masarap na adobo at sinigang. May iilang tao na kumakain. Lahat ay nakangiti. Parang isang normal na lugar. Parang isang normal na baryo. Ngunit ang kakaibang katahimikan ay patuloy na bumabagabag kay Dante. Kinagabihan, habang umiinom si Dante ng kape sa harap ng karinderya, nakaupo sa isang lumang bangko, tinitingnan niya ang dilim ng gabi. Ang mga ilaw ng karinderya ay tanging nagbibigay liwanag. Ang mga ilaw ng baryo ay halos wala. Ang ganda ng gabi, di ba? Sabi ni Javier na lumapit sa kanya. May dalang isang tasa ng kape. Tahimik. Walang ingay ng syudad. Oo. Sagot ni Dante, umiinom ng kape. Tahimik nga. Ngunit habang umiinom siya ng kape, biglang may narinig siyang mahinang kaluskos sa bubong ng karinderya. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, mabigat. Ngunit wala namang hagdanan papunta sa bubong. At ang karinderya ay gawa sa yero, kaya malinaw na maririnig ang bawat galaw. Napatingin si Dante kay Javier. Ngunit hindi ito napansin. Nakatingin lang ito sa malayo, tila sanay na sa mga ingay ng baryo. Muli, ang kaluskos. Mas malapit, mas mabigat. Pagkatapos, isang mahinang pag-ungol ang narinig ni Dante. Nagmula ito sa labas ng karinderya, sa likod ng bahay. Ang bintana sa kusina ay nakabukas ng bahagya at mula doon, narinig niya ang pag-ungol na iyon. Hindi niya ito maalala na nakabukas. Napatayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bukas na bintana sa kusina. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumasok, kasama ang amoy ng luma, basang lupa. Ano yun? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Javier. Gomo. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yan, pre. Aso lang siguro. O baka naman pusa na nag-aaway. Ganyan talaga dito sa probinsya. Manahimik ka lang. Sinara ni Javier ang bintana at ang katahimikan ay bumalik. Ngunit para kay Dante, ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Mayroon siyang narinig at hindi iyon tunog ng aso. Sinimulan ni Dante ang kanyang trabaho sa karinderya kinabukasan. Sa umaga, ang Baryo de Limpuso ay parang isang paraiso. Ang mga ibon ay umaawit, ang mga puno ay luntian, at ang mga tao ay palangiti. Ngunit may kakaiba sa kanilang mga ngiti. Tila may lungkot sa likod nito. Napansin niya ang mga lumang ugali ng mga taga-baryo. Ang mga bintana ng kanilang mga bahay ay may mga rehas na bakal. At sa gabi, tinatakpan nila ito ng makapal na kahoy. Ang karinderya ay nagsasara ng eksaktong 6:00 ng gabi. Kahit na may mga customer pa. Bakit po tayo nagsasara ng maaga, Chukiko? Tanong ni Dante isang hapon. Ngumiti si Chukiko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sa papalubog na araw. Mahirap na sa gabi, Dante. Maraming hayop sa gubat at kailangan din nating magpahinga. Isang gabi, hindi makatulog si Dante. Ang mga bulong ng hangin sa labas ay parang mga salita na hindi niya maintindihan. Narinig niya muli ang kaluskos sa bubong. Dahan-dahan, mabigat, parang may naglalakad. Pagkatapos, isang bagong tunog ang narinig niya. Isang malakas na pagaspas na parang malaking pakpak ng ibon.
Ngunit hindi ito tunog ng ibon. Ito ay mas mabigat, mas malakas. Parang isang malaking kumot na iwinawagayway sa hangin. Napatayo si Dante. Dahan sana'y natatada Dante. Dahan-dahan. Lumapit siya sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Wala siyang nakita. Tanging ang dilim. Ngunit naramdaman niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa ibabaw ng kanyang bintana. Tinatakpan ang liwanag ng buwan sa isang iglap. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nagpasya siyang tingnan sina Javier at Tio Kiko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ang pinto ng kwarto ni Javier at Tio Kiko ay bahagyang nakabukas. Sumilip siya. Walang tao. Ang kanilang mga kama ay walang laman at ang kumot ay maayos na nakatupi. Saan sila nagpunta sa ganitong oras ng gabi? Kinabukasan, tinanong niya si Javier. Saan kayo nagpunta kagabi, pre? Ngumiti si Javier, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nag-iwas. Nakatulog kami ng maaga, Dante. Baka nananaginip ka lang. Hindi na naniniwala si Dante. Kinagabihan at nagpanggap siyang tulog. Hinintay niya ang hating gabi. At tulad ng inaasahan, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Nakita niya sina Tio Kiko at Javier naglalakad palayo sa karinderya patungo sa madilim na kagubatan. May dala silang isang malaking sako at ang sako gumagalaw. Nagpasya si Dante. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at sinundan sila. Ang kagubatan ay madilim at nakakatakot. Ang mga puno ay parang mga higanting anino na nakatitig sa kanya. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga dahon. Narinig niya ang mga yapak ni Tio Kiko at Javier sa unahan. Sinundan niya ang mga ito. Dahan-dahan, maingat. Biglang, nawala ang mga yapak. Huminto si Dante. Nasaan na sila? Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Tanging ang dilim. Nagsimula siyang matakot. Mag-isa siya sa gitna ng kagubatan. Biglang isang malakas na huni ng kuwago ang umaling-aungaw sa itaas niya. Napatingala si Dante ngunit wala siyang makita. Ang tunog ay malapit na malapit. Pagkatapos, isang matalim na tunog ang narinig niya. Hindi ito tunog ng pagbagsak ng kahoy. Isang malambot ngunit mabigat na tunog. Parang pagbagsak ng laman. Naramdaman ni Dante ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Naglabas siya ng kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Ang liwanag ay mahina, ngunit sapat na para makita ang kanyang paligid. Itinutok niya ang ilaw sa mga dahon, sa mga puno, sa lupa, at doon, sa isang malaking dahon ng gabi, may nakita siyang isang patak. Isang sariwa kumikinang na patak ng pulang dugo. Napaatras si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Dugo. Sariwang dugo. At ang tunog ng pagbagsak ng laman. Hindi na niya kayang isipin na isang hayop lang iyon. May masamang nangyayari sa baryo Dilimpuso. Tumakbo si Dante pabalik sa karinderya. Ang kanyang puso ay malakas na bumubugbog. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang umalis. Ngunit saan siya pupunta? At paano si Javier? Ang kanyang matalik na kaibigan, hindi niya ito kayang iwanan. Kinabukasan, nagpanggap si Dante na walang nangyari. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid.
Bawat kilos ni Chukiko at Javier ay kanyang pinag-aaralan. Napansin niya ang mga maliliit na bagay, ang mga gasgas sa braso ni Chukiko, ang mga bakas ng putik sa sapatos ni Javier. Isang araw, habang nag-iisa si Dante sa karinderya, si Tio, Kiko ay nasa palengke at si Javier ay naghahatid ng pagkain. Naglakas loob siyang mag-imbestiga. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pumunta siya sa kwarto ni Tio Kiko. Ang kwarto ay simple, ngunit may kakaibang amoy. Isang amoy ng luma, tuyong dahon at isang matamis, ngunit nakakasuka na amoy ng bulaklak ng patay. Sa ilalim ng kama ni Tio Kiko, may isang lumang baul na gawa sa kahoy. Hindi ito nakalak. Binuksan niya ito dahan-dahan. Sa loob, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Ang pabalat ay balat ng hayop at ang mga pahina ay dilaw na sa katagalan. Binuklat niya ito. Ang mga nakasulat ay hindi ordinaryo. Mga pangalan, mga petsa, at sa tabi ng bawat pangalan may isang simbolo. Isang pakpak, isang aso, isang baboy ramo. At ang mga petsa, lahat ay sa gabi ng kabilugan ng buwan. Napansin niya ang isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat, Manglakan. At sa tabi ng pangalan na iyon, isang simbolo ng isang malaking paniki na may mga pulang mata. Naramdaman ni Dante ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ito ay hindi isang simpleng listahan. Ito ay isang talaan. Isang talaan ng mga alay. Sa ilalim ng kwaderno, may isa pang bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa pilak. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang koleksyon ng mga alahasas. Mga singsing, mga kwintas, mga hikaw. At sa ilalim ng mga alahas, may mga pira-pirasong buto. Maliliit na buto na parang buto ng tao. Napasinghap si Dante. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Totoo ang lahat. Ang mga bali-balita, ang mga aswang. Biglang, may narinig siyang kaluskos sa likod niya. Lumingon si Dante at nakita niya si Javier. Nakatayo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi galit, kundi takot. Dante, bulong ni Javier, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ginagawa mo dito? Itinaas ni Dante ang kwaderno. Ano ito, Javier? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Umiling si Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko pwedeng sabihin, Dante. Patawarin mo ako. Patawarin? Javier, may mga buto ng tao sa baul na ito. Ano ang nangyayari sa baryo na ito? Umalis ka na, Dante, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Umalis ka na habang may oras pa. Pakiusap. Hindi ako. Ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Hindi mo maiintindihan. Habang nagtatalo sila, isang malakas na kaluskog ang narinig nila mula sa labas ng karinderya. Isang tunog na parang may bumagsak na mabigat na bagay sa bubong. Napatigil silang dalawa. Tumingin sila sa bintana. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ngunit sa gitna ng papalubog na araw, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa bintana. Isang malaki, maitim na anino. Hindi ito anino ng tao. Ito ay may malalaking balikat at ang kanyang ulo ay tila may mga sungay at ang kanyang mga mata
Dalawang kumikinang na pulang mata na nakatitig sa kanila. Ang bibig nito ay may matatalim ng ngipin. "Manglakan!" bulong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang anino sa bintana ay ngumisi, isang ngisi na puno ng kasamaan. At pagkatapos, nagsalita ito. Isang malalim, nakakatakot na boses. "Ang bango ng bagong dugo." Napaatras si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang anino sa bintana. Ang mga pulang mata, ang boses na iyon. Hindi ito panaginip. Ito ay totoo. "Javier! Sino yon?" Sigaw ni Dante. Ngunit si Javier ay nakatayo lang, nanginginig. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Biglang nawala ang anino. Ang karinderya ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot. "Kailangan nating umalis dito, Javier," sabi ni Dante. Hinawakan ang braso ng kanyang kaibigan. Ngunit si Javier ay parang bato, hindi gumagalaw. "Huli na, Dante," bulong ni Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng karinderya at pumasok si Tio Kiko. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay malalim, tila may lungkot at galit. "Tio Kiko, kailangan nating tumawag ng pulis," sigaw ni Dante. Ngumiti si Tio Kiko, ngunit ang ngiti ay mapait. "Walang pulis na makakatulong sa atin, Dante. Ang batas dito ay iba." "Anong ibig niyong sabihin?" Umupo si Javier sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. "Ang pamilya namin, Dante, may sumpa kami." Nagsimulang magkwento si Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang aming mga ninuno, matagal na panahon na ang nakalipas. Nagkaroon sila ng kasunduan sa pinunong bangkilan ng mga aswang dito sa baryo. Si Mang Lakan, para sa proteksyon, para sa yaman. Ngunit ang kasunduan ay may kapalit. Kapalit? Bawat henerasyon." Patuloy ni Tio Kiko. Ang kanyang boses ay mabigat. "Kailangan naming mag-alay. Isang levat, isang kaluluwa, isang tagalabas, isang bagong dating para mapanatili ang kapayapaan sa baryo. Para hindi kami galawin ni Mang Lakan." Naramdaman ni Dante na parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang karinderya, ang imbitasyon, ang mainit na pagtanggap, lahat ay isang patibong. "At ako ang susunod na levat?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Javier. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Naramdaman ni Dante ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi galit. Isang matinding pagkakanulo. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong itinuring niyang kapatid. "Javier, bakit?" "Patawarin mo ako, Dante," sabi ni Javier. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na. "Hindi ko ginusto ito. Pinilit lang ako ni Tio. Sabi niya, kung hindi kita dadalhin dito, ang kapatid kong bunso ang kukunin ni Mang Lakan." Napatingin si Dante kay Tio Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Ginawa niyo ito para sa inyong pamilya." Tumango si Tio Kiko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Oh, para sa aming pamilya. At ngayon, kailangan naming tapusin ang aming kasunduan." "Hindi ako papayag," sigaw ni Dante. "Lalaban ako." Ngumiti si Tio Kiko, isang ngiti na puno ng awa. "Wala kang magagawa, Dante. Ang gabi ay sa kanila, ang baryo ay sa kanila, at ikaw,
ikaw ay sa amin na. Biglang bumukas muli ang pinto ng karinderya. Isang malaki, maitim na anyo ang dahan-dahang pumasok. Hindi na ito anino. Isang lalaki na matangkad at malaki ang katawan. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang mga ngipin ay matatalas. Si Mang Lakan. Napakasarap ng amoy ng takot, sabi ni Mang Lakan. Ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot. At ng pagkakanulo, lumapit si Mang Lakan kay Dante. Bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Salamat sa iyong regalo, Kiko, sabi ni Mang Lakan, nakatingin kay Tidyo Kiko. Para sa pamilya, sagot ni Tio Kiko. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Hinawakan ni Mang Lakan ang balikat ni Dante. Ang kanyang kamay ay malamig, parang yelo, at malakas. Hindi makagalaw si Dante. Handa ka na ba, bata? Tanong ni Mang Lakan. Ang kanyang ngiti ay naglantad ng matatalas na pangil. Ang iyong paglalakbay ay magtatapos na. Ang lamig ng kamay ni Mang Lakan ay parang kamandag na gumagapang sa buong katawan ni Dante. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang isipan ay blanko. Ito na ba ang katapusan? Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina, na laging nagsasabi sa kanya na lumaban. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang lakas. Itinulak niya si Mang Lakan at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng karinderya, patungo sa dilim ng gabi. Walang makakatakas sa akin, sigaw ni Mang Lakan. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong baryo. Narinig ni Dante ang malakas na pagaspas ng pakpak sa likod niya. Si Mang Lakan ay lumilipad na. Isang dambuhalang paniki na may mga pulang mata ang humahabol sa kanya. Tumakbo si Dante sa kagubatan, walang direksyon. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan, ngunit hindi siya huminto. Ang takot sa kamatayan ay mas malakas kaysa sa sakit. Narinig niya ang mga huni at ungol sa kanyang paligid. Ang mga alagad ni Mang Lakan, ang mga aswang ng Baryo Dilimpuso. Hinahabol siya. Sa kanyang pagtakbo, nadapa si Dante. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang tuhod ay dumudugo. Pagtingala niya, nakita niya si Mang Lakan nakatayo sa harap niya. Hindi na isang paniki, kundi isang malaking aso na may nagliliyab na mga mata. Wala ka nang pupuntahan, bata, sabi ni Mang Lakan. Ang kanyang boses ay parang ungol ng isang hayop. Napaatras si Dante. Ito na talaga ang katapusan. Ngunit bago pa man siya atakihin ni Mang Lakan, isang anino ang biglang lumitaw mula sa mga puno. Isang babae. Isang matandang babae na may mahabang buhok at malalalim na mga mata. Tigilan mo yan, Lakan, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Tumingin si Mang Lakan sa babae at umungol. Aling Sisa, huwag kang makialam dito. Ito ay sa pagitan ko at ng aking levat. Hindi na ngayon, sabi ni Aling Sisa. Sumusobra ka na, Lakan. Sinisira mo ang balanse. Ang aming mga tradisyon. Tumawa si Mang Lakan. Tradisyon? Ang tradisyon ay para sa mga mahihina. Nagbago ang anyo ni Mang Lakan. Naging isang halimaw na may matatalas na kuko at ngipin. Sumugod siya kay Aling Sisa. Ngunit si Aling Sisa ay hindi natinag. Sa isang mabilis na paggalaw, lumabas ang kanyang mga pangil at kuko. Ang kanyang mga mata ay kumislap na kulay ginto.
Hindi siya ordinaryong tao. Isa rin siyang aswang. Naglaban ang dalawang aswang. Ang kanilang mga galaw ay mabilis. Ang kanilang mga sigaw ay nakakatakot. Ing kagubatan ay tila nayayanig sa kanilang lakas. Sinamantala ni Dante ang pagkakataon. Tumakbo siya palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, isang itim na bolang enerhiya ang tumama kay Aling Sisa. Bumagsak ito sa lupa, sugatan. "Walang makakapigil sa akin!" sigaw ni Mang Lakan. Lumingon siya kay Dante. At sa isang iglap, naramdaman ni Dante ang isang matalim na bagay na tumusok sa kanyang likuran. Isang matinding sakit. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang huling nakita niya ay ang ngisi ni Mang Lakan at ang mukha ni Aling Sisa na puno ng galit. Pagkatapos, nagising si Dante sa isang matinding sakit sa kanyang likuran. Ang kanyang ulo ay mabigat at ang kanyang paningin ay malabo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasa isang madilim na lugar siya, isang kuweba. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na apoy sa gitna. Ang mga pader ay basa at madulas at may mga ugat ng puno na gumagapang sa mga ito. Ang amoy ay mabaho, parang pinaghalong lupa, bulok na dahon at isang kakaibang amoy ng mga halamang gamot. "Gising ka na pala," sabi ng isang boses. Lumingon si Dante at nakita niya si Aling Sisa. Nakaupo ito sa tabi ng apoy, naghahalo ng isang bagay sa isang maliit na palayok. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. "Nasaan ako?" tanong ni Dante. Sinubukang bumangon, ngunit naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likuran. "Nasa pugad ko," sagot ni Aling Sisa. "Huwag kang masyadong gumalaw. Malalim ang sugat mo. Ginagamot ko na." Napatingin si Dante sa kanyang likuran. May nakabalot na malalaking dahon dito at may mainit na pakiramdam. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Isa ka ring aswang." Ngumiti si Aling Sisa, isang nangiti na malungkot. "Oh, isa akong aswang. Ngunit hindi lahat kami ay pare-pareho. Hindi lahat kami ay pumapatay para lang sa kasiyahan. Si Mang Lakan ay isang lumang aswang," paliwanag ni Aling Sisa. "Isang bangkilan, isang uri ng bampira na nabubuhay sa dugo at kaluluwa ng tao. Sumusobra na siya. Nilalabag niya ang aming mga tradisyon, ang aming balanse. Ginagawa niyang alipin ang mga tao tulad ng pamilya ng iyong kaibigan. At dahil doon, nagagalit ang mga espiritu ng kagubatan. Nagdudulot siya ng panganib sa aming lahat. Kaya gusto mo siyang pigilan?" "Oo, ngunit hindi ko kaya ng mag-isa. Masyado siyang malakas. Kailangan ko ng tulong. At sa tingin mo, ako ang makakatulong sa iyo?" Tawa ni Dante, isang tawa na walang saya. "Isa lang akong ordinaryong tao at muntik na akong mamatay." "Hindi ka ordinaryo, Dante," sabi ni Aling Sisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dante. "Mayroon kang tapang at mayroon kang isang bagay na wala si Mang Lakan, isang pusong may malasakit." Hindi naniniwala si Dante. Isang aswang na nanghihingi ng tulong sa kanya. Ito ba ay isa na namang patibong? "Paano kita paniniwalaan?" tanong ni Dante. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin," sabi ni Aling Sisa. "Hinihiling ko lang na isipin mo ang iyong kaibigan, si Javier. Buhay pa siya, Dante. Ngunit hindi magtatagal.
Siya ang gagawing levat ni Mang Lakan. Kapalit mo. Naramdaman ni Dante ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Si Javier, ang kanyang matalik na kaibigan. Kahit na trinidor siya nito, hindi niya ito kayang pabayaan. Nasaan siya? Nasa lumang kuta ni Mang Lakan, sa gitna ng kagubatan. Doon niya ginagawa ang kanyang mga ritual. Kailangan ko siyang iligtas. Tutulungan kita, sabi ni Aling Sisa. Ngunit kailangan mong maging handa. Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Sa loob ng ilang araw, inalagaan ni Aling Sisa si Dante. Ginamot niya ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot. Pinakain siya ng mga prutas at ugat mula sa kagubatan. Ikinuwento niya kay Dante ang tungkol sa mga aswang, sa kanilang mga uri, sa kanilang mga kahinaan. Nalaman ni Dante na ang mga aswang ay hindi lang basta mga halimaw. Sila ay mga nilalang na may sariling kultura, sariling mga batas. At si Mang Lakan ay isang rebelde, isang diktador na gustong sirain ang lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin lubusang nagtitiwala si Dante kay Aling Sisa. Mayroon pa ring takot sa kanyang puso. Isang gabi, habang natutulog si Dante, nagkaroon siya ng isang panaginip. Nasa isang madilim na lugar siya, isang balon. At sa ilalim ng balon, nakita niya si Javier nakagapos, umiiyak. Dante, tulungan mo ako. Bulong ni Javier sa kanyang panaginip. Napabalikwas si Dante sa pagtulog, pawis na pawis. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Naramdaman niya ang takot ni Javier. Naramdaman niya ang kanyang paghihirap. Isang pagtawag. Napatingin si Dante kay Aling Sisa na nakaupo sa tabi ng apoy, nakatingin sa kanya. Naramdaman mo na siya, di ba? Tanong ni Aling Sisa. Tumango si Dante. Malapit na ang oras, Dante. Ang kabilugan ng buwan. Ang gabi ng ritual. Kung hindi natin siya maililigtas, mawawala siya magpakailanman. Ang panaginip o ang pagtawag ni Javier ay nagbigay kay Dante ng isang bagong lakas. Hindi na siya nag-aalinlangan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Sa tulong ni Aling Sisa, bumalik si Dante sa Baryo Dilimpuso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Dante na puno ng takot. Mayroon na siyang kaalaman. Mayroon na siyang layunin. Naglakad sila sa dilim ng gabi. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Itinuro ni Aling Sisa kay Dante ang mga lihim na daan sa kagubatan. Ang mga lugar kung saan hindi sila mapapansin ng mga alagad ni Mang Lakan. Nandoon siya, bulong ni Aling Sisa. Nakaturo sa isang malaking balete tree sa gitna ng isang bukas na espasyo. Ang puno ay matanda na. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Ito ang sentro ng kapangyarihan ni Mang Lakan. Sa ilalim ng puno, nakita ni Dante si Javier. Nakagapos sa puno, ang kanyang mga kamay at paa ay duguan. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod at takot. At sa tabi niya, nakatayo si Tio Kiko. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nag-init ang ulo ni Dante. Gusto niyang sugurin si Tio Kiko, ngunit pinigilan siya ni Aling Sisa. Maghintay ka, bulong niya. Hindi pa ito ang tamang oras. Narinig ni Dante ang pag-uusap ni Tio Kiko at Javier. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Tio Kiko. Ang kanyang boses ay basag. Kailangan ito para sa pamilya,
Pamilya, sagot ni Javier. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng galit. Ito ba ang pamilya? Ang pag-aalay ng kaibigan? Ang pagpatay? Wala tayong pagpipilian, Javier. Ito ang ating sumpa. Mayroon tayong pagpipilian, Joe. Sigaw ni Javier. Lagi tayong may pagpipilian. Sa sandaling iyon, nagpakita si Dante. Lumabas siya mula sa mga anino, kasama si Aling Sisa. Tama si Javier, Tio Kiko, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay matigas. Mayroon kayong pagpipilian. Nagulat si Tio Kiko. Di Dante, buhay ka? Oo, buhay ako. At nandito ako para iligtas ang aking kaibigan. Hindi mo siya maililigtas. Sabi ng isang malalim na boses. Mula sa likod ng balete tree, lumabas si Mang Lakan. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Napakasarap ng dalawang levat. Kiko, sabi niya, nakatingin kay Tio Kiko. Ang isa para sa akin, ang isa para sa iyo. Napatingin si Dante kay Tio Kiko. Ano ang ibig sabihin ni Mang Lakan? Itinuro ni Mang Lakan ang leeg ni Tio Kiko. May nakasabit doon na isang kwintas. Isang itim na kwintas na may isang piraso ng buto sa gitna. Isang akral. Ang kwintas. Ito ang iyong kapalaran, Javier. Tawa ni Mang Lakan. Nagsimulang kumislap ang akral sa leeg ni Tio Kiko. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dugo. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Nag-iiba ang kanyang anyo. Nagulat si Dante. Hindi lang alipin si Tio Kiko. Isa na rin siyang aswang. Javier! Sigaw ni Tio Kiko. Ang kanyang boses ay nagbago. Naging mas malalim, mas nakakatakot. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Maging katulad ko. Maging bahagi ng pamilya. May inilabas si Tio Kiko na isang maliit na baso na may lamang maitim na likido. Dugo. Inumin mo ito, Javier, sabi niya. At magiging isa ka sa amin. Napatingin si Javier sa dugo. Pagkatapos tumingin siya kay Dante. Sa kanyang mga mata, nakita ni Dante ang isang matinding labanan. Ang pag-ibig sa pamilya at ang pagmamahal sa pagkakaibigan. Ang takot sa kamatayan at ang pagnanais na maging malaya. Pumili ka, Javier, sabi ni Mang Lakan. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na nang aakit. Ang kapangyarihan o ang kamatayan. Tumingin si Javier kay Dante at pagkatapos ay kay Tio Kiko. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan itinaas niya ang baso. Iinumin na sana niya. Ngunit bigla, ibinagsak niya ito sa lupa. Hindi! Sigaw ni Javier. Hindi ako magiging katulad ninyo. Ang pagtanggi ni Javier ay parang isang kidlat na gumising sa lahat. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng kaguluhan. Walang kwentang bata. Sigaw ni Mang Lakan. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Nagbago ang kanyang anyo. Naging isang dambuhalang paniki na may matatalas na kuko. Lumipad siya patungo kay Javier. Wak! Sigaw ni Dante. Ngunit huli na. Sa isang mabilis na paggalaw, sinakmal ni Mang Lakan si Javier gamit ang kanyang mga kuko. At inihagis ito sa isang malalim, madilim na balon sa tabi ng balete tree. Ang tanging narinig ni Dante ay ang malakas na tunog ng pagbagsak na sinundan ng isang putlang sigaw na unti-unting nawala. Javier! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Tumawa si Mang Lakan. Isang tawa na umaling-aungaw sa buong kagubatan.
Iyan ang nangyayari sa mga hindi sumusunod. Napatingin si Dante kay Chiyokiko. Ang anyo nito bilang aswang ay unti-unting nawawala. Bumalik ito sa pagiging isang matandang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigo. Bumagsak ito sa lupa, umiiyak. Wala na ang aking anak. Hindi pa huli ang lahat, sigaw ni Aling Sisa, na biglang lumitaw mula sa mga anino. Nagbago rin ang kanyang anyo. Naging isang malaking pusa na may matatalas na kuko at ngipin. Habang buhay pa si Mang Lakan, may panganib pa rin. Sumugod si Aling Sisa kay Mang Lakan, ngunit si Mang Lakan ay mas malakas. Sa isang hampas lang ng kanyang pakpak, tumalsik si Aling Sisa sa isang puno. Walang makakapigil sa akin, sigaw ni Mang Lakan. Ang baryo na ito ay akin, ang mga kaluluwa dito ay akin. Napatingin si Dante sa balon. Si Javier, ang kanyang kaibigan, hindi niya ito kayang iwanan. Dante, umalis ka na, sigaw ni Aling Sisa, na sinusubukang bumangon. Ngunit hindi nakinig si Dante. Tumakbo siya patungo sa balon. Kailangan niyang malaman kung buhay pa si Javiero, isang hangal, sabi ni Mang Lakan, at lumipad siya patungo kay Dante. Ngunit bago pa man siya maabutan ni Mang Lakan, isang anino ang biglang humarang sa kanya. Si Chiyokiko. Hindi mo nasasaktan ng isa pa, sigaw ni Chiyokiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang akral sa kanyang leeg ay muling kumislap. Muli siyang naging aswang. Isang traidor, sigaw ni Mang Lakan. Naglaban ang dalawang aswang, ngunit si Chiyokiko ay mas mahina. Sa isang mabilis na pag-atake, sinaksak ni Mang Lakan si Chiyokiko sa dibdib. Bumagsak si Chiyokiko sa lupa, duguan. Ang akral sa kanyang leeg ay nawalan ng kislap. Wala nang hahadlang sa akin, sabi ni Mang Lakan. Lumingon siya kay Dante na nakatayo sa tabi ng balon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nakita ni Mang Lakan sa mga mata ni Dante, kundi galit. Isang matinding galit. Papatayin kita, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig, parang yelo. Tumawa si Mang Lakan. Ikaw? Isang ordinaryong tao? Hindi na ngayon, sabi ni Dante. May inilabas siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na krus na gawa sa pilak. Ang tanging alaala mula sa kanyang ina. Isang laruan? Tawa ni Mang Lakan. Hindi isang laruan, sabi ni Dante. Isang pangako. Sumugod si Mang Lakan, ngunit handa na si Dante. Ang galit ni Dante ay parang isang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Hindi na siya natatakot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Sumugod si Mang Lakan. Ang kanyang mga kuko ay handa nang pumatay, ngunit si Dante ay handa na. Sa isang mabilis na pag-ilag, iniwasan niya ang atake ni Mang Lakan. At sa pagkakataong iyon, itinusok niya ang pilak na krus sa dibdib ng halimaw. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang sigaw ni Mang Lakan ay puno ng sakit at galit. Isang pinagpalang metal, sigaw niya habang sinusubukang tanggalin ang krus, ngunit ito ay nakabaon ng malalim. Napaatras si Mang Lakan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang balat ay nagsimulang umusok. Hindi pa ito tapos, bata, sigaw niya. Babalik ako! At sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Naging isang kumpol ng mga paniki at lumipad palayo sa dilim. Bumagsak si Dante sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanghihina.
Ang galit na nagpalakas sa kanya ay unti-unting nawawala at napapalitan ng isang matinding pagod at lungkot. Lumapit sa kanya si Aling Sisa. Ang kanyang anyo ay bumalik na sa pagiging isang matandang babae. Sugatan siya ngunit buhay po. Nagawa mo, Dante, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Napaatras mo siya. Hindi pa siya patay, sabi ni Dante. Babalik siya. Oo, babalik siya. Ngunit sa ngayon, ligtas tayo at ang baryo. Napatingin si Dante sa balon. Si Javier. Kailangan ko siyang kunin, sabi ni Dante. Sinusubukang bumangon. Tinulungan siya ni Aling Sisa. Mag-ingat ka, Dante. Ang balon na yan, ito ang puso ng kadiliman ni Mang Lakan. Dahan-dahang bumaba si Dante sa balon gamit ang mga lumang lubid na nakasabit dito. Ang loob ng balon ay madilim at mabaho. Ang amoy ng bulok na laman at dugo ay nakakasuka. Sa ilalim ng balon, nakita niya si Javier. Nakahandusay sa lupa, walang malay. Ngunit humihinga pa. Javier! Sigaw ni Dante. Nilapitan niya ang kanyang kaibigan. Puno ito ng mga sugat at pasa, ngunit buhay. Dante! Bulong ni Javier, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ikaw, buhay ka. Oo, buhay ako, Iprep. Sabi ni Dante, ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. At ililigtas kita. Tinulungan ni Dante si Javier na tumayo. Inalalayan niya ito paakyat sa balon. Pagdating nila sa itaas, sinalubong sila ni Aling Sisa at ni Tio Kiko. Nakahiga si Tio Kiko sa lupa, duguan, ngunit buhay pa. Patawad, bulong niya, nakatingin kay Javier. Patawarin niyo ako. Walang sinabi si Javier, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Aling Sisa. Bago pa bumalik si Mang Lakan, inalalayan ni Dante si Javier at tinulungan ni Aling Sisa si Tio Kiko. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa Balete Tree, palayo sa puso ng kadiliman. Ngunit habang naglalakad sila, may narinig si Dante na isang mahinang bulong. Hindi ako mamamatay. Babalik ako at ang iyong kaibigan. Kasama ko na. Napahinto si Dante. Lumingon siya sa isang sulok ng kagubatan. Sa gitna ng mga anino, may nakita siyang isang bahagyang kilos, isang pares ng mga pulang mata. Nakatingin sa kanila. Ang mga pulang mata sa dilim ay nagbigay kay Dante ng isang matinding kilabot. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan nating magmadali, sabi ni Aling Sisa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dinala nila sina Javier at Tio Kiko sa pugad ni Aling Sisa. Doon ginamot niya ang kanilang mga sugat. Si Tio Kiko ay malubha ang kalagayan, ngunit si Javier ay unti-unting bumabalik ang lakas. Sa loob ng ilang araw, nagtago sila sa kuweba. Sa labas, naririnig nila ang mga ungol at huni ng mga alagad ni Mang Lakan. Hinahanap sila. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Dante. Kailangan nating sirain ang puso ni Mang Lakan, sabi ni Aling Sisa. Ang Balete Tree, iyon ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kung masisira natin iyon, hihina siya. Paano natin gagawin iyon? Mayroong isang paraan, sabi ni Aling Sisa. Isang ritual, ngunit delikado, at kailangan natin ng tulong. Napatingin si Dante kay Javier. Ang kanyang kaibigan ay nakaupo sa isang sulok, tahimik. Simula nang mailigtas siya mula sa balon, hindi na ito nagsasalita.
Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Javier?" tawag ni Dante. Tumingin si Javier sa kanya. Ngunit ang kanyang tingin ay malamig. Walang emosyon. "May problema sa kanya," bulong ni Aling Sisa. Ang dilim ng balon pumasok sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang natutulog si Dante, nagising siya sa isang mahinang tunog. Si Javier, nakatayo sa gitna ng kuweba, nakatingin sa labas. "Javier, anong ginagawa mo?" tanong ni Dante. Lumingon si Javier. At sa liwanag ng apoy nakita ni Dante ang isang bagay sa kanyang leeg. Isang itim na kwintas na may isang piraso ng buto sa gitna. Isang akral. Napaatras si Dante. "Saan mo nakuha yan?" Ngumiti si Javier. Isang nangiti na hindi sa kanya. "Isang regalo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at may kakaibang echo. "Mula sa aking bagong Panginoon." "Hindi." "Oo, Dante," sabi ni Javier. "Nang ako ay..." Sa balon, narinig ko ang kanyang tawag. Ang kanyang pangako ng kapangyarihan, ng buhay na walang hanggan. "Javier, hindi ikaw yan. Ako ito, Dante. Ang tunay na ako. Ang malakas na ako." Ang akral sa leeg ni Javier ay kumislap na kulay dugo. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Naging isa na siyang aswang. "Sumama ka sa amin, Dante," sabi ni Javier. "Kailangan ka nilakan. Kailangan niya ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa." Sa isang iglap, inatake ni Javier si Dante. Ang kanyang mga galaw ay mabilis. Ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Nagulat si Dante. Hindi niya kayang labanan ang kanyang sariling kaibigan. "Javier, gumising ka!" sigaw niya. Ngunit si Javier ay hindi nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Sa dugo. Bumangon si Aling Sisa. "Javier, tigilan mo yan." Ngunit si Javier ay hindi na si Javier. Siya ay isang alagad na ni Mang Lakan. Naglaban sina Aling Sisa at Javier. Ngunit si Javier, bilang isang bagong aswang, ay mas malaa, mas malakas, mas uhaw sa dugo. Natumba si Aling Sisa. Lumapit si Javier kay Dante. "Huwag kang mag-alala, Dante," sabi niya. "Hindi ka masasaktan ng sobra." Itinaas niya ang kanyang mga kuko, handa ng pumatay. Nakatitig si Dante sa mga mata ni Javier. Ang mga mata ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi na si Javier ang nakikita niya. Isang halimaw, isang alipin ng kadiliman. Itinaas ni Javier ang kanyang mga kuko. Ngunit bago pa niya maibaba ito, isang anino ang biglang tumalon sa kanyang likuran. Si Tio Kiko. Kahit nasugatan, nagawa pa rin niyang tumayo. Niyakap niya si Javier mula sa likod. Hindi ko hahayaang makuha kanila, anak," bulong ni Tio Kiko. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Javier. Sinusubukang kumawala. "Dante! Ang akral!" sigaw ni Tio Kiko. "Sirain mo ang akral!" Napatingin si Dante sa kwintas sa leeg ni Javier, ang puso ng kanyang pagiging aswang. "Kung sisirain ko yan," sabi ni Dante, "mawawala siya, Kim," sabi ni Aling Sisa, na bumabangon. Ngunit maliligtas ang kanyang kaluluwa. Isang mahirap na pagpili. Ang pagpatay sa kanyang kaibigan o ang hayaan siyang maging isang halimaw magpakailanman. Tumingin si Dante kay Javier.
Sa likod ng mga pulang mata, sa likod ng galit, nakita niya ang isang bahagyang kislap. Ang kislap ng tunay na Javier. Umiiyak, nagmamakaawa. Alam na ni Dante ang kanyang gagawin. Kinuha niya ang pilak na krus, ang tanging armas na mayroon siya. "Patawarin mo ako, pre," sabi ni Dante. Ang kanyang mga luha ay tumutulo na. Sumugod siya. Itinutok niya ang krus sa akral. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Ang sigaw ni Javier. Ngunit hindi ito sigaw ng galit. Sigaw nila ito ng sakit at ng kalayaan. Ang akral ay nagsimulang magliwanag. At pagkatapos, nabasag, naging abo. Ang mga pulang mata ni Javier ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga kuko ay bumalik sa dati. Ang anyo niya bilang aswang ay naglaho. Bumagsak siya sa mga bisig ni Chukiko. "Salamat, kaibigan," bulong ni Javier. Nakatingin kay Dante. Isang huling ngiti. At pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nawalan siya ng buhay. Kasabay ng pagkawala ni Javier, nawalan din ng buhay si Chukiko. Ang kanyang katawan ay naging abo at ang akral sa kanyang leeg ay nabasag din. Umiyak si Dante, isang iyak na puno ng sakit at lungkot. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang leeg. Napahawak siya dito. May isang marka. Isang pulang marka. Hugis ahas. "Ano ito?" tanong niya kay Aling Sisa. "Ang sumpa," sagot ni Aling Sisa. "Ang sumpa ni Mang Lakan. Hindi ka na niya kayang gawing aswang. Ngunit ang kanyang marka ay mananatili sa iyo. Isang paalala, isang koneksyon." Sa kanyang tainga, narinig ni Dante ang isang bulong, ang boses ni Mang Lakan. "Hindi ka na kailanman mag-iisa, Dante. Ang kanyang kapalaran ngayon ay iyo na." Bumalik si Dante sa Maynila, ngunit hindi na siya ang dating Dante na umalis. Ang kanyang mga mata ay mayroon ng lalim, isang lalim na naglalaman ng mga kwento ng kadiliman at sakripisyo. Ang karinderya ni Chukiko ay sinunog ng mga taga-baryo, isang paraan para alisin ang masamang alaala. Ang baryo Dilimpuso ay unti-unting bumabalik sa dati, ngunit ang takot ay nananatili, isang anino sa kanilang mga puso. Si Aling Sisa ay nawala, tulad ng isang multo sa gabi. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang babala kay Dante. "Ang marka sa iyong leeg, ito ay isang pintuan. Huwag mo itong bubuksan." Hindi naging aswang si Dante, ngunit ang koneksyon ay naroon. Minsan, sa gabi, nararamdaman niya ang tawag ng kagubatan. Naririnig niya ang mga bulong ng mga aswang, ngunit hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan na ng isang kakaibang pag-unawa. Naghahanap siya ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Nagtrabaho siya sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Maynila. Tahimik, payapa. Ngunit ang alaala ni Javier ay laging naroon. Ang kanyang huling ngiti, ang kanyang huling salita. "Salamat, kaibigan." Isang gabi, habang naglalakad si Dante sa isang madilim na eskinita, pauwi mula sa trabaho, narinig niya ang isang tunog, isang malayo, ngunit malinaw na pagtawa. Hindi ito tawa ni Mang Lakan, hindi ito tawa ng aswang. Ito ay ang tawa ng kanyang kaibigan, si Javier. Ang tawa na lagi niyang naririnig noong sila ay mga bata pa.
naglalaro sa ilalim ng araw. Napahinto si Dante. Lumingon siya, ngunit walang tao. Sa sandaling iyon, ang marka sa kanyang leeg ay biglang uminit. Kumislap ito, isang pulang ilaw na hindi nakikita ng iba. Ngunit nararamdaman niya, hindi ito isang alaala lang. Ito ay isang pagtawag. Napatingin si Dante sa dilim. Hindi na siya natatakot. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lang.